wala kang katulad, Panginoon. Purihin ka. Tinatawagan ko po si Pastor Edward sa ating opening prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, Father God. Glorify your name. Tunay Ama, sa umaga nito, kami nagsiselebrate po, Panginoon, ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Tunay Ama, itong mga bagay na ito ay may makabuluhan dahil sa iyong mga anak na iyong mga lingkod ay nagsipagtangkab sa iyo, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas. Panginoon, itong mga habang pagsiselebrate, Panginoon, tunay Ama, nagtumay may kabuluhan dahil ito ay iyong inutos, Panginoon, na sino man tumanggap sa iyo ay tatanggapin ka bilang sariling kapagligtas, Panginoon, na magandang buhay ng walang hanggan. Tunay Ama, sa mga oras na ito, ang pagsiselebrate namin ito, Panginoon, yung pag-akyat mo sa langit sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. Amang Diyos, muli, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa. Muli, Panginoon, nagkaroon kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, spiritual, Panginoon. O God, na alam namin, Panginoon, ikaw ay muling nabuhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat tunay binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, aming pag-aawitan, pagpupuri, Panginoon. At kasama ng iyong mga anghel, Panginoon, sa iyong kasaganangitan, Panginoon. Amang Diyos, alisin mo, Panginoon, o God, ang anuman nagawa ng Diablo, kaaway, Panginoon, sa aming paligid, Panginoon, iwan magawa, Panginoon, ang panaglangan ang gawain na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Father God, I pray, O God, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpat liran. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpat plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang. Sa lakas ng tugtog siya'y papurihin. Purihin si Yahweh ng mga nilalang. Purihin si Yahweh. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin si Yahweh. Yan, napakasarap naman talagang puri. Bigyan ng papuri at awitan ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, tayo po'y patuloy na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Ayan, wag po tayong magsawa, mapagod, na awitan ng ating Diyos na buhay. Amen. For the Lord has made summer.
This is the day I rejoice and be glad. We don't have. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. This is the day you made, and your mercies are new. Your mercies new. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. There's a song that's from here. I sing up in my heart, up in my heart. It was you made. Oh Lord. So my heart will sing, my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will praise. Oh, my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will sing. You are good, you are good, and everything. I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and everything. I will praise, I will Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y patuloy na pagbigay ng awitin sa ating Panginoon. This one speak the name of Jesus over every heart and every mind. Sound of His peace within every presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break.
Wherein there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that comes to by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Bring it strong, strong. Shine through the shadow. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Your name is power. Your name is healing. Your name
is love. Take me for love, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes, I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. Lord, purihin ka, Panginoon. For the last time, pakitin ka natin. Shout to the Lord. Maulit po tayo sa ating Panginoon na parang panalangin. Panalangin mula sa ating puso. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas above, and the sound of your name. I sing for joy of the words of your name. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise that God gave. Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. And every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas above, and the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise that
Hallelujah. Tumatangkilang mo namin, Panginoon. Lord, kulang pa, Lord, ang mga awitin na ito, Panginoon, sa aming pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, sa lahat ng pagsaklolo mo sa amin, Panginoon, sa mga sitwasyon hindi namin kinakaya, Panginoon. Nariyan ka, Panginoon. Lagi mo kami pinagabayan, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, Lord. Nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. Sa lahat-lahat ng tulong ninyo, Lord, Panginoon. Kayo lamang, Lord, ang meron kami sa aming buhay, Panginoon. Hindi po kami magsasawa maglingkod sa iyo, Lord, habang kami may hininga, Panginoon. Mahal ka namin, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord sa umaga nito. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Ayan, magandang umaga po sa mga nakahabol. Ayan, natutuwa si Lord ngayon at talagang napakarami natin. Ngayon naman po, sa pagpapatuloy po natin ba ng gawain, ay pangungunahan naman po ni Pastor Robert ang mensahe mula sa ating Panginoon. Ayan, palakpakan po natin si Lord muli. Amen. Purihin po ang Panginoon. God is good. And all the time. Dapat alive na alive po tayo because Jesus is alive. Diba? So, pakita natin na talagang ang mga Kristiyano ay buhay na buhay. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon muli na makapaghatid sa inyo na salita ng Panginoon. So, let us open our Bible in the book of Luke, chapter 24, verse 1 to 12. Again, in the book of Luke, chapter 24, verse 1 to 12. The Bible says, basahin ko in NASB version, "But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood near them in dazzling clothing. And as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day rise again. And they remembered his word and returned from the tomb and reported all these things to the 11 and to all the rest. Now they were Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James. Also the other women with them were telling these things to the apostles. But this word appeared to them as nonsense, and they would not believe them. But Peter got up and ran to the tomb, stopping and looking in, and
He saw the linen wrappings only, and he went away to his home, marveling at what had happened the road to Amos. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa umagang ito sa pagkakataon na inyong mga salita ay aming nabasa at napakinggan. Dalangin po namin na pagkalooban niyo po kami na wisdom, knowledge to understand your word sa umagang ito. At dalangin namin, O Diyos, na ito'y magrema sa puso po namin. Na sa gayon patuloy, O Diyos, na sa aming paglakad bilang mananampalataya ay laging buhay ang iyong salita sa puso po namin. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan niyo. Amen and amen. So in Luke chapter 24, verse 1 to 12, and cross-reference in Matthew chapter 28, verse 1 to 10, na kung titingnan po natin ang atin pong topic sa umagang ito. So, Pastor, pakilatay nga. The fact of Christ's resurrection. So, ano nga ba yung katotohanan doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Dahil kung mapapansin po natin in the book of Matthew, ay nakita mismo, nasaksihan ng mga gwardya o ng mga soldiers. Pero yung nung ni-report nila doon sa priest, ay hindi pinayagan na ibalita na nabuhay muli si Kristo. Kundi ang binalita nila ay ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Kristo. But in the book of Luke ay makikita po natin na kung saan ang katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay. So, wala. So, tingnan po natin, marami sa atin sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang ibig sabihin yung perfect na pagkakalikha ng Diyos. Maraming tao ang nabuhay at sila ay namatay. Pero kung titingnan po natin, yung kanilang kamatayan ay kailanman ay hindi na muli magbabangon. So, isang halimbawa dyan, sikat si John Lennon. Mula nung siya ba ay namatay hanggang ngayon, siya ba ay nabuhay? Hindi lang si John Lennon, kundi si Elvis Presley, isang sikat na tao. Siya ay namatay. Even si Adolf Hitler. So, maraming mga sikat na tao ang namatay, pero hindi na muling nabuhay. Maging sa atin dito sa Pilipinas ay may mga sikat ding tao na namatay katulad ni na Dr. Cerza. Sino-sino pang sikat yan na mga tao na kung saan sina Ferdinand Marcos, ang Aquino. So, ibig sabihin, lahat ng yan, maging si Felix Manalo, sila po ay namatay, pero kailanman ay hindi na muling nabuhay. At tanging alaala na lang ang kanilang naiwan. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, in the Bible, ay mayroon ding mga taong namatay, pero muling nabuhay. Isa na po dyan, na kung titingnan po natin, si Lazarus, 4 days nang patay. Nailibing na siya, pero muling binuhay ng ating Panginoong Jesus. And then yung anak ng babaeng Sunamita, sa panahon ni Prophet Elisha o ni Propeta Eliseo, na kung saan ay namatay yung bata, pero muling binuhay ni Eliseo. Yung anak ng Kapitang Romano, yung 12 years old na bata, sinabi lang ng Panginoon, kung titingnan natin in Mark chapter 5, nung pumunta ang Panginoon sa bahay, mayroon nang naglalamay. Pero ang sabi ng Panginoon,
hindi patay ang bata. Natutulog lang siya. So, ibig sabihin, lahat yan ay nabuhay. And even ang Panginoong Jesus, siya po ay nabuhay. Kaya nga, the fact of Christ, resurrection. So, since ngayon ay ating inaalala, tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Palm Sunday, in the book of Matthew 24:21, siya po yung triumphant entry niya. Nung siya po ay papasok ng Jerusalem, nakasakay po siya sa donkey, nakaprophesize po yan, and the book of Zechariah, chapter 9. Ito po yung mga events bago nabuhay ang ating Panginoong Jesus. And Monday, nung pumasok po siya sa temple, nilinis niya yung temple. Napakarami na kung saan ay nandoon, nagbebenta, nasabi roon, ng mga kalapate, nandoon ang mga money changer. So, nilinis niya yun. And after niya malinis, pumunta siya ng Garden of Gethsemane. Olive tree, yan. And pagdating po ng Tuesday, nakipagdiskusyon po siya doon sa mga priest. Kung mababasa po natin in Matthew chapter 21 hanggang 23, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Woe to you, Pharisees! Sabanin niyo, mga Pariseo, para kayong mga libingan, sabi ni Jesus. Malinis, maganda ang labas, pero ang loob ay puro bulok na buto. So yun po yung pakikipagdiskusyon ng ating Panginoong Jesus. And pagdating ng Wednesday, dito na po, pumasok na si Satanas kay Judas. Nagplano na si Judas Iscariot na i-betray ang Panginoong Jesus. And pagdating po ng Thursday, eto na po doon sa upper room. Ginanap na ng Panginoon yung breaking of bread. Ito yung tinatawag natin the Last Supper. And then pagkatapos niyan, doon sa Garden of Gethsemane o doon sa Mount of Olive, doon na po yung betrayal ng ating Panginoong Hesus. Doon na yung pinuntahan ng mga Roman soldiers, ng mga priests, ni Judas, at doon hinalikan ang ating Panginoong Hesus. Then after na ang Panginoong Hesus ay hinuli, nagmamadali silang hatulan. In Good Friday, nagmamadali silang hatulan kasi kinabukasan sasapit ang Sabbath day. 2 Sabbath yung kanilang isi-celebrate, yung 1-year Sabbath and weekly Sabbath. Kinakailangan tapusin nila yung trials, yung crucifixion sa Panginoon within that day ng Friday. Kasi bawal na silang gumawa ng Sabado. Kaya mapapansin po ninyo dyan sa trial na yan, bias po yan. Mayroon bang hukuman naghahatol ng gabi? Bias po yan. And even yung mga nag-judge sa kanya ay hindi po judges. Hindi po mga hukom, mga priests, Sadducees, and scribe. So napaka-bias po. Kaya kung titingnan natin, minadali yon. Kaya kinabukasan, pinagpasan ka agad ang Panginoon ng cross. Kinakailangan matapos yun bago mag 6 p.m. Kasi nga, sasapit na po yung Sabbath day. Nakukuha niyo po yung event. So pagdating po ng Saturday, ito na po yung tinatawag nilang Black Saturday o Silent Saturday. And pagdating ng Sunday, ito na po yung the fact of Christ resurrection. At imagine po, kung magpapansin po ninyo, puro babae ang unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So, ang tanong, why Christ
resurrection is very important. Oh, bakit mahalaga yan sa atin? Mahalaga po iyan dahil kung titingnan po natin in resurrection, there is no, kung wala pong muling pagkabuhay, walang kapangyarihan, walang buhay, at kung titingnan po natin, without resurrection, there is no gospel or good news. Kung walang pagkabuhay, wala tayo dito ngayon. Kasi sinasabi ni Apostle Pablo, kung tayo ay naniniwala kay Kristo at hindi siya nabuhay, tayo na raw po ang pinakakawawang mananampalataya. Pero hindi nangyari iyon. Ang ating pinaniniwalaan na Panginoon ay muling nabuhay. So tingnan po natin sa Luke chapter 24 verse 1 to 12 na makikita po natin dito sa verse 1 to 6. Resurrection of Christ is part of the gospel. So ito yung katotohanan. The fact of Christ's resurrection ay part po siya ng gospel. What is the gospel? Kung titingnan po natin, sabi po roon sa 1 Corinthians chapter 15, ang mabuting balita, verse 1 to 3, doon niyo po mababasa yung gospel. Ang good news, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Ang gospel ay makikita natin na kung saan si Kristo'y namatay, si Kristo'y inilibing, at sa ikatlong araw muli siyang nabuhay. So yan po yung gospel na makikita po natin. So, resurrection of Christ is part of the gospel. So, letter A, you cannot separate the two. Yung tinatawag na kung saan ay resurrection and gospel. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Pag walang resurrection, walang gospel. So, you cannot separate the two. Ito yung mahalaga na makikita po natin na kung saan resurrection of Christ is part of the gospel. Dahil kung titingnan po natin, resurrection and gospel are the same. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Ang sinasabi roon, basahin natin in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Ang sabi rito, now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also receive, and also you stand. Sabi rito, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you when you believe to obey. So, kung ano daw yung pinangaral ni Pablo, yun din yung pinapangaral sa atin ngayon. So, kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin yung resurrection and gospel. Iisa po sila. Na makikita po natin, pangalawa, the power of Christ's resurrection is the greatest of all. Why great? Pinakadakila sa lahat. Imagine niyo po, sa lahat ng taong namatay, the greatest of all over the world, nagsiselebrate ngayon ng kanyang muling pagkabuhay. So, mayroon bang isang tao na namatay na nabalitaan ninyo muling nabuhay at siniselebrate sabay-sabay every Sunday? Wala. Kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. So, the power of Christ's resurrection
is the greatest of all. Bakit po greatest of all? Because power to restore life. Tayo po, dating mga patay. Ang sabi po sa 1 Corinthians, we are dead sa ating spiritual na aspeto. Kaya tayo binuhay muli ng gospel ng Panginoon. Kaya ngayong sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus in John chapter 3, verse 5, maliban, sabi ron, unless a man be born again. Maliban na ipanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kinakailangan you must be born again. You must be resurrected spiritually. Ito yung sinasabi po rito na kung saan power to restore life because He is the author of life. So siya yung pinagmumulan ng buhay. Ang Diyos ay nagre-restore ng mga patay. And even pagdating sa atin pong second coming ng Panginoon, sabi ron sa 1 Thessalonians, bubuhayin muli ang mga naunang mananampalatayang namatay na. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng glorified body. So, ito yung bagay na makikita natin, power to restore life. At ano yung magagawa ng science, ng cemetery? Ano magagawa nila dyan? So, kung titingnan natin, what can science do in cemetery? Wala. Kahit paano gawin nila ngayon, kung mapapansin natin sa mga YouTube, sa mga, marami silang mga nadidiscover, na ibig sabihin, thousands years na, pero nadidiscover lang nila mga kalansay. Hindi nila nadidiscover na buhay. So, ibig sabihin, wala silang magagawa. Only Jesus Christ. Siya lang yung nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya, resurrection of Christ is part of the gospel. Kaya ka narito ngayon, kaya ka nakaupo dyan, because of the gospel. Na ipinahayag sa iyo, na ipinangaral sa iyo, at yung iyong espiritong patay dati, ngayon ay buhay. Kaya ikaw ay narito at nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang po na kung saan ay makikita natin, the power of Christ's resurrection is the greatest of all, but God has made resurrection para daw yung laging available sa atin. So, God has made resurrection power available to us. So kaya nga, kung titingnan po natin mga kapatid, although iba't iba yung mga pananaw, iba't iba yung mensahe patungkol sa resurrection, kung mapapansin natin ay iba't iba yung explanation, pero iisa lang yung pinopoint. Iisa lang yung pinapatungkulan na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nga, kung titingnan natin yung kanta na He is risen, di ba? Ang iba, kinakanta nila, celebrate, Jesus celebrate, He is risen. So, kung titingnan po natin na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus ay hindi po siya nananatili doon sa libingan, kundi nananatili siyang buhay magpakailanman lalo na sa bawat isa po sa atin. Jesus gave the resurrection of life. In Ezekiel chapter 37, kung titingnan po natin, nung makita ni Prophet Ezekiel yung lambak ng mga kalansay, na ibig sabihin, sabi ni Yahweh, magsalita ka sa mga kalansay. At muling nabuhay, ang sabi ron, nagkaroon ng laman yung mga kalansay. So, Jesus gave the resurrection of life.
na sinasabi po sa Ezekiel, it is not surprising that there are difference in the account of what people saw on the Sunday morning when Jesus raised from the dead. Kaya ibig sabihin, doon nung makita ni na Mary Magdalene, ni na Joanna, and sabi ron, Mary, mother of James. Alam niyo yung mga babaeng nakasaksi, puro Maria ang pangalan nila doon. Nasabi ron sa Book of Matthew chapter 28, madaling araw pa lang ng linggo. Ang purpose ng mga babaeng ito, pumunta sa libingan para buhusan muli ang Panginoon ng ointment. Ibig sabihin, to preserve the body. Bubuhusan ng pabango, pero sabi nga doon, mayroong gwardya. At kung titingnan natin yung takip ng libingan na iyon, ay kahit 10 tao hindi kayang igulong. Kasi mabigat po. At bukod doon, na kung saan may magkabilaan, may bantay pa para hindi magalaw yung takip ng libingan. And bukod doon sa may bantay, may selyo pa. Sinelyuhan pa. Nabig sabihin, pag tinatakan nyo ng ring, ay kinakailangan walang gagalaw noon. But suddenly, nung pagdating nila, nagulat na lang sila. Nakabukas na ang libingan. At pagpasok nila, walang nakitang bangkay, kundi yung nakarap lang, yung pinagbalutan noong katawan ni Kristo. So, ibig sabihin talagang nawala yung katawan doon sa pinagbabalutan na lining at mayroong 2 lalaking nakasisilaw ang damit at nagsalita sa kanila. Sino ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus ba? Sabi ng mga anghel, wala siya rito. Siya ay muling nabuhay sa gitna ng mga patay. So kung titingnan po natin, habang sila'y tumatakbo papunta sa ibang mga disciples, doon sa 11 disciples, manghang-mangha sila sa nakita nila. Na-encountered nila na talagang muling nabuhay ang Panginoong Yesus. At kung titingnan po natin, maging si Peter, hindi siya makapaniwala na muling nabuhay ang Panginoon. Kaya sabi nito, dali-dali siya tumakbo doon sa libingan. At ano ang sabi ng angel? Di mo ba natatandaan yung sinabi sa inyo doon sa Galilee? Na ang anak ng tao, sabi ron, ay parurusahan, papatayin. Subalit sa 3 araw, ay muling mabubuhay. So hindi lang si Peter, kung babalikan natin yung Matthew o in the book of Mark, si Judas, nung binalita ni Peter, imagine nyo nung binalita ng mga babae, di maniwala si Peter. Tumakbo si Peter doon sa libingan. Nung makita ni Peter, di rin siya makapaniwala, binalita rin niya sa mga alagad. At nandoon si Thomas. O yung tinatawag na si Nathaniel. Di rin siya makapaniwala. Ang sabi niya, maliban na maisuot ko yung aking daliri sa kanyang mga palad. So, ibig sabihin, the fact of Christ's resurrection, even yung mga disciples, kinakailangan nila ng to see is to believe. Pero tayo mga kapatid, hindi dapat ganun. Believe and you will see. So, yan po yung katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, because resurrection is part of the gospel. Kung kaya tayo mayroong ipinapangaral, kung kaya mayroon tayong magandang balita,
katulad ng ginawa ninyo noong nakaraang Thursday ba yon? Yung inyong Friday, last Friday, nakita ko, part of resurrection po yun. Part of the gospel po yun. Na ipinapangaral ninyo muli ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa na makikita natin sa verse 7 and 8 ng Luke chapter 24, resurrection of Christ was undeniable. Hindi pwede natin sabihin na kwentong ano lang yan. Hindi natin kayang i-deny na bukod doon sa mga bagay na makikita natin, una, Scripture foretold 3 days and 3 nights. So may pauna na sinasabi na kung saan si Kristo ay muling mabubuhay. Truth and life found in Christ. Na sinasabi rito sa sa John chapter 14 verse 6. Na doon pa lang sinasabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So kaya yung sinasabi dito na resurrection of Christ was undeniable. Kasi nga dinidenied ng mga priests and Sadducees yung bagay na kung saan ay nangyari. Pero makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Basahin po ulit natin sa 1 Corinthians para maliwanag po na makita natin yung sinasabi po rito. Sabi sa verse 3 and 4, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the scriptures. Maliwanag po yan na sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4 na talagang ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. So, Scripture foretold 3 days and 3 nights, mayroon pong Christ appearance. Kaya nga, yung resurrection of Christ was undeniable because mayroon siyang personal appearance. Saan? Kanino? So, Christ appeared una doon sa 2 disciples. In Mark chapter 16 verse 12 to 14. Para makita po natin. Basahin po natin in Mark chapter 16 verse 12 to 14. So sabi po rito, after that, he appeared in a different form of 2 of them while they were walking along their way to the country. Doon muna, after na si Jesus Christ ay mag-resurrect, pagdating ni na Mary, pagdating ni Peter, hindi nila na-encounter si Jesus Christ. Kundi ang na-encounter nila ay ang angel mismo doon sa tomb na nagsasalita. Wala dito ang hinahanap ninyo, nandoon sa Galilee. So, habang yung dalawang disciples, no mention of name ng dalawang disciples, sabi ron habang naglalakad papuntang Emmaus, sumabay si Kristo sa kanila. Sabi rito, they went away and reported it to the others, but they did not believe them either, the disciples' commission. Nung sinabayan ni Kristo, yung dalawang disciples, nakipagkwentuhan si Kristo sa kanila,
Pero hindi nila na-identify na si Kristo iyon. Nalaman na lang nila bandang huli na naalala nila yung sinabi ni Kristo na sa ikatlong araw muling mabubuhay ang anak ng tao. So ito yung first appearance doon sa two disciples. Pangalawa, ng pagpapakita mismo ng ating Panginoong Jesus, Christ appeared to Thomas in John chapter 20, verse 24 to 25. Basahin po natin in John chapter 20 para makuha natin yung bagay na kung saan. Sa John chapter 20 verse 24 to 25, second appearance ng ating Panginoong Jesus. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Yung second appearance ni Kristo, wala doon si Tomas. Kaya sinabi ng mga 10 disciples and yung mga babae, nakita namin ang Panginoon. Wala doon si Thomas. So, the other disciples were saying to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Maliban, sabi niya, na maisuksuko ang aking daliri doon sa butas ng kanyang palad at sa tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Kaya ano ang nangyari? Basahin natin pa ba? In 26, after 8 days, his disciple were again inside, nagagathered uli sila sa room. And Thomas with them, Jesus came, the door having been shut, and stood their midst and said, "Peace be with you." Nung pangalawang beses nilang pagtitipon, dahil gulat na gulat sila, pinag-uusapan nila na nabuhay ang Panginoong Hesus, pero hindi nila makita kung nasaan. Kaya ang Panginoong Hesus nagpakita mismo sa kanila sa kalagitnaan. Pumasok, ibig sabihin, glorified body, lampasan dyan sa pader. Then he said to Thomas, "Reach here with your finger, and see my hands, and reach here your hand, and put it into my side. And do not be unbelieving, but believing." So doon lamang naniwala si Thomas. So, Christ's appearance, third appearance, Christ's appearance to Peter and the 500. So, nung hinahanap ni Peter, di niya makita, ngayon nagpakita mismo kay Peter. So, tingnan natin in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 7. Kung mapapansin po natin, noong nalaman ni Peter na buhay si Kristo, nansin sa kanya yung pagkabuhay. Anong ginawa ni Peter? Bumalik siya sa pangingisda. Okay lang, buhay ang Panginoon. Kasi nga hindi niya na-encounter. Nakita niya wala doon sa libingan. Alam niyang nabuhay, may nagsabi sa kanya, pero hindi niya nakikita mismo yung physical appearance ni Jesus. Kaya nung ginawa ni Peter, balik siya sa pangingisda. Kaya kung mapapansin po natin in John chapter 20, nung nagpakita ang Panginoong Jesus kay Peter, mayroon ng 2 isda na inihaw. At tinawag si Peter, magdamag na nangingisda. Anong sabi, may huli ba kayo dyan? Wala. Pero anong sabi ng Panginoon? Ihagis mo sa bandang kanan. At ang sabi ron ay halos hindi nila mahila ang lambat sa dami ng huli. At in-invite ni Jesus Christ si Peter mag-almusal doon sa inihaw na isda. Doon 3 beses tinanong si Peter, "Peter, do you love me?" Sa John chapter 20 po yan. Anong sagot ni Peter? "Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep." Bumalik ka doon. Pakainin mo muli ang aking tupa. Pangalawang tanong, "Peter, do you love me?" "Yes, Lord, you know that I love you. Feed
my love. So ang gustong hanapin doon ni Jesus Christ sa pagpapakita na yung agape love. Ang sinasagot lagi ni Peter, yung brotherly love. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. I phileo you. I brotherly love you. Kaya 3 beses tinanong si Pedro. So pangatlo, nalungkot si Pedro, ang kulit-kulit mo, Panginoon. Yes, I brotherly love you. Ang inahanap ni Lord, yung agape love. So yun yung pagpapakita ni Kristo kay Pedro. Kaya, ibig sabihin, mayroong Christ appearance. We cannot deny the resurrection of Christ. Mayroong pagpapakita si Kristo. At hindi lang yun, ano pa? Nagpakita po sa 500. Imagine na, nagpakita doon sa 2, nagpakita doon kay Thomas, nagpakita kay Pedro, nagpakita sa 500. And 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 7. Balikan natin yung 1 Corinthians para makuha po natin yung sinasabi po dito. Basahin na lang po natin sa 5 to 7. And that he appeared to Cephas. Yung Cephas po dito ay si Peter. So pagkatapos magpakita kay Pedro, and then nagpakita sa 12, after that, he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Imagine nyo sabi ron pagkatapos na magpakita kay Pedro, nagpakita ang Panginoong Hesus sa 12, at pagkatapos magpakita sa 12, nagpakita doon sa mahigit 500 at ang iba ay buhay pa hanggang ngayon. Yun ang sabi ron. At ang iba naman namatay na. So, ibig sabihin, resurrection of Christ was undeniable. Hindi talaga natin pwedeng pasubalian na kung saan ay myth lang daw po yan. Fiction lang yung pangyayari kay Kristo, no? We cannot deny. Dahil talagang totoong namatay at totoong muling nabuhay. Ano pa? Di lang po yung Christ appearance, but many witnesses. Many witnesses. In Matthew chapter 28, verse 1 to 4. Sabi rito, basahin natin. In Matthew 28, verse 1 to 4, ay ito yung mga witness mismo. Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at that grave, and behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone and sat upon it. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook for fear of him and became like dead men. So, kung titingnan natin, in connection doon sa Luke chapter 24, verse 1 to 12, yung binabanggit ng mga babaeng ito, nung makita nilang nakagulong na ang mga bato, pagdating nila nakagulong na yon. Na ibig sabihin, pagdating ng mga babaeng ito, bukas na ang tomb. Pero ang unang naka-witness, biglang lumindol ay ang mga soldiers. Many witnesses. Sila yung first witness na muling nabuhay ang Panginoon, nagkaroon ng lindol, nayanig, sabi ron, nayanig ang lupa, at bumagsak sila at nanginginig. So anong ginawa ng mga gwardiya? The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who had been crucified. He is not here, for he is risen just as he said. Come, see the place where he was lying. Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going ahead of you into Galilee. Then you will see him. Behold, I have told you." And they left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to report it to his disciples. And behold, Jesus not
met them and greeted them. And they came up and took hold of his feet and worshiped him. But kung titingnan natin yung mga guards, after po na sila ay mapaso-baso, sabi ron, sayad ang mukha sa lupa, nanginginig, pagkatapos nilang makitang nabuksan ang libingan, tumakbo ang mga gwardya. Nireport kaagad nila sa mga Saduceo. Nasabi ron, dumating po yung mga babae. Nakita namin bukas yung libingan at wala po yung katawan ng Jesus. So, basahin natin ang verse 13 ng Matthew 28. 12 na lang para makuha natin. And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers. Binigyan na. Dito na natin basahin sa verse 9. Verse 10. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and take word to my brethren to leave for Galilee, and there they will see me. Now, while they were on their way, some of the guard came into the city and reported to the chief priests and all that had happened. And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers and said, you are to say, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Tingnan nyo yung sabi. Ganito ang sabihin ninyo, ganito yung pamalitan ninyo. Hating gabi, dumating ang mga alagad at ninakaw ang katawan habang kayo ay tulog. Diba? Pero sila po yung witness mismo. Yung mga guardia, mga soldiers. Kitang-kita ng kanilang dalawang mata, lumilindol, unti-unting nabubuksan yung libingan. So kaya, Christ's resurrection was undeniable. So ito yung bagay na makikita po natin na kung saan. Ito talagang the fact of Christ's resurrection na kung saan ay magpahanggang ngayon sa panahon natin, 2024 years na ang lumipas. Pero buhay na buhay pa rin na talagang ang Diyos ay muling nabuhay. Pangatlo na makikita po natin sa verse 9 to 12. Resurrection of Christ bring us victory. So, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay nagdadala sa atin o nakapagbibigay sa atin ng katagumpayan. We are victorious. So mga kapatid, resurrection of Christ bring us victory. All living creatures is under Him. Yung sinasabi sa Philippians chapter 2 na sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, Panginoon, si Jesus. All living creatures is under Him, and all living creatures are subject for judgment. Kaya mapalad tayo mga kapatid, dahil isa ka sa naniwala, hindi mo dininay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 12, ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So, kung titingnan natin doon na kung saan ay resurrection of Christ bring us victory, the power of Christ to save sa atin. Dahil kung hindi talaga muling nabuhay ang Panginoong Hesus, di tayo maliligtas. At makikita natin yung work ng triune God doon sa kanyang resurrection. Na kung paano ang triune God nagsalita doon sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17 after ng baptism ni Jesus Christ, same din po doon sa resurrection.
Part sila ng resurrection, yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, saan tayo nagtagumpay nung muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus? Una, victory over Satan. Tinapos niya lahat yon. Na ibig sabihin, si Satan po ay waiting na lang for bound. Ibig sabihin, mula noong nag-revolt si Satan o si Lucifer, mula nung siya po ay nag-revolt doon sa Genesis chapter 1, verse 1, na kung saan ay 1/3 of angels ay tinapon ni Yahweh sa lupa. So kung titingnan po natin yung prophesize po doon sa Genesis chapter 3 verse 15, na sabi ron, ikaw doon sa Diablo, doon sa ahas, ikaw at ang babae ay laging maglalaban. Nasabi ron, ikaw ang tutuklaw ng sakong niya at ikaw naman ang dudurog ng ulo niya. So ibig sabihin, after ng resurrection ng ating Panginoong Hesus, akala ni Satan, nung mamatay si Kristo, victorious siya. Kasi nga, yun yung Son of God, yung tinatawag na yung maghahatol sa kanya, akala niya victorious si Satan. Pero hindi niya alam, si Kristo ang nagtagumpay laban sa kanya. Kaya kung mapapansin po natin, in John chapter 19 verse 30, Jesus said, ito po, kung kayo ay nag-7 plus word, yung pang-anim na sinabi ng Panginoon doon sa cross, it is finished. Tinapos ko na lahat yan. So doon pa lamang sa cross, di pa namamatay si Kristo, victorious na si Kristo kay Satan. It is finished. Na sinabi po roon. Kaya kung titingnan natin, so the power of resurrection is amazing power. Amazing siya. Na makikita po natin, victorious over Satan. Kaya nga tayo po bilang mga mananampalataya, mga kapatid, tandaan ninyo, kung nasa inyo ang banal na espiritu, hindi po kayo napoposes. Dapat walang Kristiyanong napoposes. Tandaan nyo yan. Nasa iyo ang Holy Spirit. Pero kung Kristiyano ka at napoposes ka, questionable ang pagiging Kristiyano. Ano ang nasa iyo? Because dito pa lang, victorious na ang Panginoon. So, kung paano nagtagumpay si Kristo, ganun din dapat tayo. Pangalawa, hindi lamang po yan o victory over Satan, but victory over sting of death. Yung kamandag ng kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, wala nang kamandag na sabi ron. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano na namatay, may pag-asa ka. Mabubuhay ka. Wala na yung kamandag ng pananatili ng kamatayan doon sa libingan. Sabi sa Book of Revelation, iluluwa ng dagat yung mga patay. Especially doon sa 1 Thessalonians, nasabi ron, ang makaka-witness ng pagbabalik ni Kristo, yung mga na unang namatay na mananampalataya. So, ibig sabihin, for how many years ka man dyan sa libingan, darating ang panahon, mabubuhay ka rin. So, victory over sting of death. Kaya nga sabi ni David, di ba, hindi mo ako hinayaan doon sa daigdig ng mga patay. Nakaprophesize po yun para kay Kristo, na hindi mo hayaan ang iyong lingkod manatili doon sa daigdig ng mga patay. So, ibig sabihin talagang muling mabubuhay. So, victory over sting of death. So, ito yung bagay na makikita natin. The power of resurrection is amazing.
The power of resurrection is almighty power. Makapangyarihan talaga. Na ibig sabihin, kung titingnan natin lahat ng bagay na iyon, ay walang makakahalin tulad. And last, victory over sin. Lahat yan, napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus. Because the power of resurrection is available power. So, we are free from the bondage of sin, yung tinatawag dito na original sin, yung nature of sin mo, yung minana mong kasalanan kay Eva at kay Adan. Yun po yung tinutukoy dito, victory over sinful nature. Bagamat tayo nagkakasala sa panahon pa natin ngayon, but yung sinasabi rito na victory over sinful nature, doon pinatawad na tayo, binayaran na yan ng Panginoong Jesus. So kaya ibig sabihin, yung iyong pagiging Kristiyano ay dapat talagang, bagamat mayroong na sinasabihin, pagkakamali, pagkakasala, pero ibig sabihin yung ating spiritual na aspeto, pinatawad tayo ni Kristo. Hinugasan ni Kristo ang lahat ng iyan. So, resurrection of Christ bring us victory. So, ito yung bagay na makikita po natin. As a summary, makikita po natin. Muli, ito yung ginawa ni Kristo. Kung titingnan natin, within 1 week, yan yung kanyang ginawa para lamang patunayan niya yung prophesied sa kanya in the Old Testament. So summary, the fact of Christ's resurrection is very important because it gives us power, undeniable truth, and victory. So, resurrection power is the essence of Christianity because He is the God of life. In Genesis chapter 2 verse 7, He is the author of life. Yung sabi ron, God formed a man from the dust. At hiningahan niya yung God breath. Kaya nga ibig sabihin yung hininga natin, yung buhay natin, ito yung babalik sa Diyos pag tayo po ay namatay. Dahil tayo po ay composed of 3 being o 3 person, spirit, soul, and body. So yung spirit natin, ito yung buhay natin na babalik sa Diyos once na tayo ay namatay. Yung body natin ang ililibing, yung soul natin subject for judgment. Ano pa? In Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10, siya nagbibigay ng permission na kung gaano kahaba ang buhay na gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Siya yung may permission na hanggang dito ka na lang ang buhay mo. Kung gusto ng Panginoon, imagine nyo in the book of Isaiah, chapter 34, kay King Hezekiah. Diba, anong sabi ni Yahweh? Pumunta ka kay King Hezekiah. Sabihin mo mamamatay na siya. Pero nagrepent si King Hezekiah. After na pagtalikod ni Prophet Isaiah, pumarap siya sa wall, nanalangin. Kaya nung pinabalik ni Yahweh si Prophet Isaiah, sabihin mo kay Prophet Hezekiah, kay King Hezekiah, hindi siya mamamatay. Bibigyan ko pa siya ng additional na 15 years. Diba? Siya yung nagbibigay ng permission sa buhay natin. And third, nasa kanya ang totoong buhay. Yan ang sinabi niya in John 14:6b, the truth and the life. Pang-apat na makikita natin, siya yung ating kaligtasan ng buhay. Diba? Sabi rin sa Ephesians chapter 2 verse 8, naligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa
biyaya at habag ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit na tayo marumi, kahit na tayo makasalanan, imagine niyo yung ginawa ng Panginoon from Sunday to Sunday, ginawa niya yon lahat para tayo ay maligtas. And last, siya po yung magpahanggang buhay. Ito yung ating kakamtan na sabi ron sa John 3:16, second paragraph. Those who ever believe it in Him should not perish but have everlasting life. But have eternal life. So, sabihin, lahat ng yan po yung the fact of Christ resurrection. Tayo po yung at tayo manalangin. Aming Diyos sa aming Panginoon. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat naunawaan po namin ang kahalagahan ng iyong muling pagkabuhay. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kayang i-deny ang mga pangyayari sapagkat ikaw mismo, Panginoon, ay personal na nagpapakita sa iyong mga alagad at maging sa mga mananampalataya. At maraming nagpapatotoo, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay. Salamat po at kami nasumpungan niyo, Panginoon, at makita niyo rin sa amin na buhay nawa sa aming puso, sa aming isipan, ang iyong mga salita, ang iyong mga ginawa doon sa cross, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umagang ito sa pangalan niyo, aming Panginoon Jesus. Amen. Maaari po ba tayong tumayo at ating palakpakan ang Panginoon ng malakas at mahabang palakpak. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen? Hindi siya nanatiling patay. At hindi po every year namamatay ang ating Panginoon. Okay, ano po ba impact sa atin nito? Yung pong mensahe, salamat sa mensahe ni Pastor Robert, na kumbaga sa pagkain ay kompleto, Ricardo. Tama ba? Amen. Hindi po ba tayo nagagalak sa balitang ito na hatid sa atin? Sobra pong kagalakan natin na muli pong sinalaysay ng lingkod ng Panginoon ang muling pagkabuhay. Alam niyo po, ang isa pong bagay palaho na dapat nating malaman tulad ng minensahe, ang kakumpletuhan ng katubusan ay ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. So hindi sapat pala yung namatay lang siya. At kung hindi siya nabuhay, sabi ng 1 Corinthians 15, sabi doon, hindi pa nahango sa kasalanan, hindi pa tayo nahango sa kasalanan. So, yun po ang kalagahan ng resurrection of our Lord Jesus. Palakpak mo muli kay Lord. Woo, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sabihin natin, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Makakapo na po tayo. Magtatawag sana kami kanina ng reflection. Sino yung gusto bahagi tungkol doon, ano ang impact sa atin kasi medyo na. Kaya okay na po yun. Ngayon naman, dadako po tayo sa pagbibigay ng kaloob natin sa ating Panginoon. Makibukas po tayo doon sa 2 Corinthians. Nabusog po ba tayo? Spiritually? Amen. Napakabuti ng Panginoon. 2 Corinthians 9. Alam ko po na ito ay madalas nating marinig. Subalit kailangan nating marinig at palaging maririnig. 2 Corinthians 9:10. Pakinggan niyo pong mabuti. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing inihasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Take note po yung 11. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay
para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Meron pong dalang bagay na sinasabi rito, ang Diyos daw po nagbibigay ng tinapay na makakain. Ibig sabihin, yung pong mga nare-receive natin na biyaya, meron pong binigay siya sa atin na para sa ating makakain. Pangalawa, meron din daw siyang binigay sa atin na binhi na ihahasik. Ibig sabihin, lahat ng income na dumarating sa buhay natin, hindi yan lahat pagkain. Merong binhi dyan na dapat itanim muli para muli kang umani. Amen po ba? Ang isang sikreto ko po, bakit po hindi po ako kinukulang financially, yung patuloy ko ng paghahasik, pagtatanim sa Panginoon. Amen? Hindi ko po pinihinayangan yung anumang halaga ang makayanan ko dahil alam ko ang Diyos ang nagsasabing pag nagtanim ka, mag-aani ka. At depende din itinatanim kung paano, kung gaano karaming tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Amin ba? Kaya ako minsan, sa tingin ko, parang kunti na lang yung budget ko, may nagulat na lang ako may dumarating. Hello? Yan po ang buhay Kristiyano. Lagi kang magtanim, huwag mo kainin lahat, pati binhi. Magtanim ka lang, magtanim, magugulat ka. Palaging sagana sa pagkain. Hindi kang mawawalan ng mga pangangailangan. Sabi nga dito, di ba? Pasasaganain tayo sa lahat ng kailangan natin. Yun po yung sikreto ng mga Kristiyanong maunlad, maghasik para sa Panginoon. Yung pong mga tao pong naghasik hindi sa Panginoon, walang balik po yun. Pero kung sa Panginoon mo inihasik, mayroon tiyak ng pagbabalik o pag-aani dahil ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Meron pa po akong babasahin bago tayo mag-pray. Ito po, hirang basahin, hindi ko po narinig ito pagdating sa offering sa mga ibang church. Pero ako po ay tapat. 2 Corinthians 8:12, pakinggan niyo pong mabuti. Bihira pa itong mababasa ng mga ilang pastor. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inintay na magbigay kayo na hindi ninyo kaya. Hello? Narinig niyo na ba ito? Hindi hinihingi ng Diyos sa atin yung hindi mo kayang ibigay. Kung ano rin kaya mo, sabi niya, tatanggapin niya yan. Amen? Ito yung Diyos na fair siya, hindi siya yung namumuwersa. Kung magkano kailangan, ganito dapat ibibigay mo. Ito dapat. Hindi po. Kung anong kaya mo, sabi niya, tatanggapin niya kung yun lang ang kaya mo. Amen ba? Okay, so salamat sa Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Bago po tayo mag-pray, gusto ko pong pasalamatan ang Panginoon sa mga taong malalayong lugar pero nakarating para mag-serve kay Lord. Yung aking panganay ay galing Taguig po yan. Salamat sa Diyos sa kanyang buhay na kahapon pagod sila pero nandito sila para mag-serve kay Lord. Salamat sa mga nag-lead ng paawit. Hindi sila mga perfect. May mga kapintasan lahat. Ang isang bagay po, sabi ni Lord, ang Diyos hindi naghanap ng ability. Ang hinahanap niya, availability. Hindi yung galing, yung pagiging available. Hindi silang magaling, hindi sila perfect, pero may available sila sa Diyos. Maraming tao na parang nasa standard sila pero wala silang panahon sa Diyos. Yun po nakakalungkot, may kakayahan silang magpagamit sa Diyos pero hindi sila available. Kaya po, sino mang tumatayo dito, huwag nating tingnan sino sila. Titingnan natin ito yung mga tao na available palagi sa Diyos kahit pagod, kahit malayo. Kahit kukunti ang talento, kahit may kapintasan, hindi perfecto, nagpapagamit sa Diyos. Brother Jake, nawa hindi lang ito, nawal patuloy kang gamitin ng Panginoon sa pagbaback up.
Hindi po natin titingnan anumang uring tao. Ang mahalaga, available sila sa Panginoon. Amen po ba? At lahat ng ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, lahat po yun para sa ating lahat, para maging karapat-dapat sa Diyos. Amen po ba? Let us pray. Sige po, ipamahagi na po natin yung ating surprise. Sino po yung... Meron na po ba lahat? Okay, tumayo po tayo. Aming Ama, kami po nagsagawa nito hindi dahil gusto namin, kundi Panginoon, ito po ang iyong mga salita na nagsasabi, Panginoon. Kaya naman, ito ay aming sinusunod ng maluwag sa aming puso. Ikaw ang may sabi, Panginoon, na kung kami ay maghasik o magtanim ng binhi, ito inyong palalaguin ng sagana sa buhay namin. Naniwala po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na ang sino mang naghahasik o nagtatanim ng anumang binhi para sa iyo ay iyong pasaganain higit pa sa aming mga pangailangan upang maibigay pa namin na tulong sa iba naming mga kapatid. Father God, gamitin mo ang aming nakayanan ngayon para ikalalago na yung iglesia o ng iyong church. Dakilang Diyos, maraming salamat o Father God, ngayon pa lang tinatanggap namin o Diyos ng sagana ang iyong pangako, Lord, na kami inyong uulanan ng mga biyaya. Pagpalain mo ang aming nakayanan ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God po. At para naman po sa ating closing prayer ay tinatawagan ko po si Sister Marilu. Magsitayo tayo. Praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. Ama namin banal, salamat Lord sa umagang ito na natapos Lord ang aming gawain na para sa iyo Lord Jesus Christ. Napagunita Lord sa iyong araw ng pagkabuhay Lord Jesus Christ. Salamat Lord sa mga mensahe na aming narinig Lord Jesus Christ. Patungkol Lord sa iyong pagkabuhay muli Lord. Napaka-importante Lord sa aming buhay bilang isang mananampalataya Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, salamat Lord na iyong banal na salita. Lord, ito ay mabuhay sa aming puso, Lord, sa aming isipan, Lord, at ito ang aming gabay, Lord, na mamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. At salamat, Lord, sa mga anak mo na nandirito, Lord, na kami, Lord, ay bless na bless, Lord, sa iyong banal na salita, Lord. Nawaan namin, Lord, kung bakit mo, Lord, kami tinubos, Lord, sa pagkakasala. Lord Jesus Christ, salamat. Salamat, Lord. Amang banal na pinakalugo po sa amin na yung kaisa-isang anak upang Lord kami Lord ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Thank you Lord Jesus Christ. Ang lahat ng kapulihan Lord, pasasalamat sa tanging pangalan ng kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Yung ating mga musician dito na po. Yung drummer natin nasaan? Ito po yung ating palaging inaawit bago tayo mag-benediction ay no other name but the name of Lord Jesus Christ. Walang ibang pangalan po sa silong ng langit ang ibinigay sa ating para sa ating ikaliligtas. Hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. At wala tayong ibang itinataas sa lugar na ito, hindi si pastor o sino man, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya yung bida, siya yung hari. No other name but
the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, muli namin pinaliktanaw pa ang buhay ni Jacob. Siya po'y nakipagbulong upang pagpalain ang kanyang buhay. Kaya naman nung po siya ay inyong pinagpala, siya yumaman ng yumaman, financially, spiritually, physically. Lahat ng aspito ng buhay niya, pinagpala mo, Panginoon. Gayun din po kami, Panginoon, paspasan niyo po kami, Panginoong Diyos. Unang-una yung aming pong physical, Lord, paspasan mo upang patuloy pong magtaglay kami ng kalakasan, ng pangangatawan, upang aming pong magampanan ang tungkulin namin bilang lingkod mo, Panginoon. At inyong proteksyon na naming katawang ito laban sa anumang sakit at karamdaman na hindi tatalab sa aming katawan anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong basbas. At pangalawa po, Panginoon, yung aming spiritual life, patuloy mong basbasan, itaas mo ang antas nito, Lord. Patuloy mong pag-alabin, patuloy mong palakasin, upang higit ka nga aming mapaglingkod at paparangalan sa buhay namin. Ganyan din po ang mga material needs, Father God, in the name of Jesus, Father God. Pagpalain mo ang mga business kung sino mang nagbe-business. Palaguin mo, Panginoon. At sino mang naghanap buhay, mag-increase ang kanilang mga sahod, Panginoon. At ganyan po ang walang trabaho, bibigyan niyo magandang trabaho na may time ng linggo para sa iyo. Paspasan mo, dakilang Diyos, ang lahat ng aspito ng aming buhay upang kami maging pagpapala sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. God bless everyone. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah! Salamat Lord sa muling pagkabuhay. Happy Easter Sunday, everyone.